Good morning. Ako po si Manny Viloria ng trulyrichpinoy.com. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang online marketing sa tulong nitong process flowchart. Nagsisimula po ang lahat dito po sa Facebook. At ang mga aspeto ng online marketing ay kailangan po natin i-grab yung attention ng mga tao, tapos i-boost natin ang kanilang interest, tapos i-arouse natin ang kanilang desire para magustuhan nila na mag-call to action or gawin kung ano man yung pinapagawa natin. So sa Facebook, to grab their attention, mag-i-introduce po tayo ng link. Ito po ay clickable link na kapag click nila ay mapupunta sila sa ating blog or sa ating squeeze page. Ito po yung email capture page. O kaya diretso na mismo sa merchant sales page. Karamihan po ng tao sa Facebook, pagka naglagay ng link, halimbawa sa SW Ultimate, dinidiretso ka agad dito sa merchant sales page. Kaya nawawalan po sila ng benefit nitong blog marketing at nitong email marketing. So mabalik tayo dito sa Facebook. Pagka in-introduce natin ang link, para po ma-boost ang interest ng tao, para po maengganyo siya na tingnan man lang yung link, kailangan po natin mag-display ng photo or image kasabay ng link na yan. Yan po ay napaka-effective sa Facebook. Tapos para ma-arouse yung desire, para maengganyo po sila na mag-click nga ng link, kailangan nasa text natin sa ating sariling wall post o sa mga groups or fan pages na tayo mismo ang gumawa o tayo mismo ang may control, no? Bakit ba worth na i-click yung link na yon? And finally, itong call to action, gusto po nating mag-click yung mga visitors natin dun sa link na yon para basahin nila yung post. Pwede natin ilagay yung line na basahin mo ito. Yan po ang call to action para alam ng mga tao ng klarong-klaro kung ano ba talagang gusto mong gawin nila kapag nakita nila yung status wall mo. Yung status sa wall mo. Please take note, wag po tayo mag-spam sa Facebook. So ang ilalagay lang po natin mga links natin sa ating sariling Facebook wall o kaya sa mga groups or pages, fan pages na may pahintulo tayo na mag-post ng mga links. At kadalasan ang mga groups or fan pages na ito ay yung mga tayo mismo ang gumawa. Kasi tayo na po mismo yung admin ng mga groups or fan pages na yan. At ang recommended po na pupuntahan ay ang ating blog. So sa ating blog, to gain attention or to grab attention, andyan po yung headline or yung interesting post title. Tapos to boost the interest of the people, dapat meron tayong i-post na or i-display na photo or image. Kasi boring naman po kung purely text. Dapat po may picture. Tapos to arouse desire, para po maengganyo yung mga tao at matuwa po sa inyo, kailangan tayo magbigay ng value. Ano po itong value? Magbigay po tayo ng useful tips or entertaining stories. Mga kwentong buhay, hindi naman po dapat laging lecture. Pwede rin po yung kwentong buhay para po matuwa sila sa blogger, yung nagsulat nung article na yon. At para, ito po yung ating call to action, no? Sa ilalim ng blog post, meron dong the above blog post is brought to you by Juan de la Cruz. Click here to read more about Juan de la Cruz. Tapos kapag nag-click sila doon, malalaman nila yung mga interest ni Juan de la Cruz. At dun sa about page ng blogger, meron din dong call to action to please visit the squeeze page. Well, hindi mo sasabihin na visit the squeeze page. Siguro, please visit ayokongmagblog.com or trulyrichpinoy.com. Kapag pumunta sila doon, ang squeeze page ay isang page na hinihingin ang name, paminsan-minsan, at kadalasan hinihingi ang email address ng tao para makapag-receive po siya ng additional information or tips or kwentos. So, to grab the attention, meron big, bold promise. Halimbawa, gusto mo bang kumita online nang hindi ka magne-networking, hindi ka mag-MLM, hindi ka magba-blogging at kahit hindi ka techie? Please enter your name and email below. Tas to boost interest, again, pwede po tayo gumamit ng photo or video. And to arouse desire, para maengganyo po siya na magbigay nga siya ng email address niya. Ililist po natin mga benepisyo o kaya bonus or gift kapalit ng kanilang email address. At ang call to action, gusto natin silang mag-enter na kanilang email address at i-click yung join button. Kapag ginawa nila yan, mapupunta sila sa isang thank you page, meaning thank you at in-enter mo ang inyong email address at mayroong instruction doon, paki-check ang inyong inbox. Kasi po doon sa inbox, mayroong isang email
na nagre-request ng confirmation. Talaga bang gusto mong makatanggap ng email mula sa taong binigyan mo ng email address? Kapag clinic nila yung confirmation link na yon na matatagpuan sa loob ng email na yon, saka pa lang sila mapupunta sa merchant sales page. And hopefully, yung merchant na yan ay may sariling marketing system na gagamitin para maengganyo yung tao na eventually mag-take action by registering an account and eventually buying the product. So ayan po yung online marketing process. Saan po ito nagsisimula kung talagang gusto mong gawin yung entire complete thing? Nagsisimula to sa paghahanap ng isang merchant na may matinong sales process. Hindi yung sales page lang tapos diretso ng magre-register ng account. Hindi po nangyayari yun. Bihira po yun mangyari. Ang mga effective na merchants, meron din silang sariling squeeze page at meron din silang sariling blog site. So kapag ka natagpuan mo na yan, ang next step ay gagawa ka ng squeeze page. Kasi ang inyong objective ay makuha ang email address ng mga tao. Sapagkat kapag ka nagbigay sila ng confirmation at binibigyan po tayo ng pahintulot na padalhan sila ng email, kahit hindi na sila bumalik sa ating squeeze page, kahit hindi na sila bumalik sa ating blog, at kahit hindi na nila tingnan yung ating Facebook wall, dahil sa email, pwede natin silang kwentuhan, bigyan ng mga tips, bigyan ng entertaining stories, at paminsan-minsan, pabalikin sila sa merchant sales page and hopefully, bibili nila yung produkto. After magawa po natin yung squeeze page, yung next step ay gumawa ng blog. Lagyan po natin ng mga useful tips and entertaining stories and of course yung invitation na puntahan nila yung squeeze page. Kapag ready na po ang ating blog, saka pa lang tayo pupunta sa Facebook para ikwento yung mga latest blog posts natin. Dito po sa blog, paminsan-minsan mag-a-add po tayo ng mga additional tips or stories. Hindi lang pagka may blog ka tapos na, no? Unlike yung squeeze page, kapag gawa na ito, okay na yan. Pero itong blog, kailangan natin mag-add ng mga news stories and tips para in Facebook wall natin, hindi boring na yun at yun na lang pinag-usapan. Paminsan-minsan, you can talk about weight loss, you can talk about travel, you can talk about food and restaurants na matatagpuan sa inyong blog na siyang magpro-promote ng squeeze page, na siyang magpro-promote ng merchant sales page pagkatapos mag-confirm yung mga visitors na gusto nang ma-add sa inyong squeeze page or email marketing system. Ngayon, kung wala pa po kayong squeeze page or blog, from here, Facebook, pwede yung idiretso na yung mga tao dun sa merchant sales page na matino. Otherwise, pwede yung isend sila sa squeeze page ng inyong team. Kung meron kayong upline or sponsor na meron ng squeeze page para sa inyong team, doon yung papuntahin. Kung wala pa kayong blog, doon yung papuntahin sa blog ng inyong upline or team member na merong sistema para matrack na kayo po mismo nagpadala ng tao doon. Or the best, gumawa po kayo ng sariling squeeze page, gumawa po kayo ng sariling blog. Kasi nga, gaya na sabi natin, build your name first, then your business second. So, hanggang sa susunod na tip or tutorial, ako po si Manny Viloria ng trulyrichpinoy.com na nagsasabing, invest in yourself before others will invest in you. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.